Shocking to, grabe, just in breaking news, gulat sila kay VP Sara Castro, shock. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang naman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan na po. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na mapapanood natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Banat Bay. Pakibisita ang kanyang channel mga katunay at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa kanyang channel para maging updated po tayo sa mga vlogs na nilalabas ni Banat Bay. At syempre, supportahan nyo ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Natin ang mga may init na issue sa lipunan. Nakapag-usapan nun natin itong sinasabing bobo daw ni VP Sara Duterte. Eh kung talaga bang bobo, paano po hindi maintindihan? At kung paano po talagang litong-lito si Madam Claire at ang Malacanang sa mga pahayag ni VP Sara Duterte. Pero tayo, naintindihan natin. Yun ang hindi ko magets eh. Kung tayong mga Pilipino, taong bayan, ay naiintindihan ang sinasabi ni VP Sara Duterte, bakit sila hindi? Alam mo kasi may mga tao na... Kasi hindi nila maiintindihan yan kung sarado talaga yung utak nila. Yung isa lang yung pinaniniwalaan nila. Diba? Ganun yan. Paano maririnig nila yung side ni VP? Hindi nila papakinggan yun. Siyempre, kanino ba yung simpatsya nila? Siyempre, kung nandun lang yung simpatsya mo, wala na. Kahit anong gawin ni VP Sara, no? Kahit sabihin natin na nakalagay sa tama si VP Sara, hindi para pakinggan nila yun. Diba? Ganun yan eh. Kahit anong paliwanag mo, ayaw intindihin. Tama. Diba? Pagpaliwanag, wala. Yan eh, lalo na yung mga jowa ninyong mga siraang ulo, yung may mga saltek. Nako po, ganyan eh. Kahit anong paliwanag mo, talagang hindi niya iintindihin kasi ang importante, ikaw ang mali. Diba? Tama, mali. Diba? Kaya nga lahat ng ginagawa ni VP Sara, kahit tama, mali pa rin. Kahit hindi siya ang nangunguna, mali pa rin. Dahil gano'n na yung pagpaningin nila kay VP Sara. Diba? Gano'n na hindi na nagbabago yun. Pero bago po mangyari... Siyempre, sino ba naman magkakampihan? Sila lang din. Diba? Kaya nga nila pinababagsak si VP Sara eh. Kumbaga, agenda natin to. Kailangan pabagsakin natin. Bakit gagawin nating tama to? Kahit ginagawa niya tama, ay hindi pwede. Kailangan mali yan. Hindi pwede maging tama sa paningin ko yan. Ganun sila. Diba? Ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Ayun, subscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Ang ganda na ng paliwanag ni Madam VP Sara Duterte. Ayaw niya talagang intindihin. Gusto niyang palabasin na tama siya palagi, di ba? At pinalalabas niya na parang ang gulo-gulo ni VP Sara Duterte. Ang gulo, pero tayo, intindi natin. Anak ng tutsang kalabaw, oo. Di ba? Simpleng-simple. Papakita ko sa inyo. Baka sabihin niyo niloloko ko kayo. Ito muna yung pahayag ni VP Sara Duterte bago ko muna ipakita yung sinabi ni Aling Claire. Okay? At ngayon ding araw na ito, pag-uusapan pa natin yung naku po, yung witness. Di ba? Yung sinasabing witness na itinanim daw ni Ontiveros, may dagdag daw. Meron pa pala dati. Ipapakita natin yung video. Meron pa dati Grabe talaga to si Ontiveros. Kung ang naiya may tanim bala, tanim witness. Siya ay allegedly may tanim witness. Lupit talaga nito ni Madam Ontiveros. Anyway, ito, pakinggan natin Pakinggan natin itong komento ni VP Sara Duterte bago yung sagot ni Aling Claire. Pasok. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Ayan.
Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Ma'am, bobo. Ang linaw-linaw ng sinasabi ni VP Sara, no? Hindi ko alam kung sinasadya nilang hindi intindihin. Tapos biglang sabi, bobo talaga yung mga nasa administrasyon. Talagang doon siya rekta kung rekta eh. Yun yung maganda sa mga Duterte eh. Bobo talaga sila. Ako na sasagot. Ako nga, kahit ako, naiintindihan ko si VP Sara eh. Kahit yung mga pinaglalaban ni VP Sara, naiintindihan ko, wala itong mga ginagawa niya eh. Oh, partida na yan na hindi pa ako nakatapos. Pero naiintindihan ko siya. Pero yung mga taong nakapagtapos, na pinagmamalaki nila nakapagtapos sila, na meron silang pinag-aralan, sila hindi nila maintindihan yung sinasabi ni VP Sara. Kasi nga ayaw nilang intindihin. Hindi talaga nila iintindihin. Yun talaga yung suma total nun. I am a witness to that stupidity. Oo. Hindi, totoo. Yun na nga lang, di ba, tayo umatin ng debate. Hinahanapan tayo ng proof on my own opinion. My own opinion is a conclusion from a report from the mainstream media. Therefore, yung aking conclusion, it's my opinion. Hahanapan ako ng ebidensya. Ebidensya dun sa aking conclusion. Nag-react ako doon sa balita. Yun na yung pinaka-ebidensya, yung balita na mismo. Nag-react ako ng aking opinion. Ngayon, my opinion is not a fact. It's an opinion. Meaning, yes, I could be wrong. Kasi yung opinion, tama, pwedeng iba rin ang opinion mo doon sa balita. Yeah? Marami tayong kanya-kanyang opinion. Halimbawa, meron tayong nakitang magnanakaw. No? Itong magnanakaw na ito, hipak na hipak yung muka. Ang conclusion ko, opinion ko, ay kaya nagnakaw yan kasi baka gagamitin niya sa pambili ng ng droga, di ba? Kasi nga, hipak na hipak yung muka. Yun yung aking conclusion. Tapos hindi mo alam, di ba, na talagang gano'n na talaga yung mukha niya. Yun ko yun. Maaring, pero the fact na nahuli yung tao na yun, na nagnanakaw, yung dahilan niya sa pagnanakaw, kanya-kanya na tayong opinion. Kanya-kanya diba? na yun. Mag-iiba-iba maaring na mali yun, pero opinion yun. Kaya nga sinasabi natin to, reaction to eh. Di ba? Kung nagre-reaction ka nga naman sa isang balita, kumbaga, hindi talaga yun sa'yo galing. Nagbibigay ka lang din ng opinion. Gaya ng mga nagko-comment sa atin, yung mga kababayan natin na nagko-comment sa atin. 'Di ba? Parang tayo din yan eh. Parang wala kaming pinagkaiba sa mga nagko-comments. Para din kaming nagko-comment, nagbibigay ng reaksyon, gaya ng ginagawa ng mga nagko-comment din. Kumbaga, kinukuha lang namin yung reaksyon nung balitang yon, kung ano yung masasabi namin doon. Ganun lang yon. Kumbaga, kung meron pang makapanood ng ibang balita na yon at magbigay ng reaksyon, maaaring mag-iba-iba. Hindi pare-pareho. Depende na lang kung, di ba? Depende na lang sa kalalabasan o sasabihin nila kung ano yung magiging opinion nila doon sa napanood nila. Kaya hindi na pwedeng sabihin na saan yung ebidensya. Kung nagre-reaction ka doon sa ano, hindi mo pwede hanapan na saan yung ebidensya. Di ba? Yung ebidensya, nireact mo lang yun eh. Siyempre, ang ituturo mo din kung ano yung balitang nireact mo, yun lang din. Diba? Yun, dito ko nakuha yan eh. Ayun, sinasabi niya, no? Nag-react lang ako. Diba? Hindi mo masasabing news yun o facts. Doon pa lang, hindi na nila naintindihan eh. Hindi, di ba nung umatin tayo ng debate, doon pa lang, hindi na nila maintindihan. Na ang opinion, si hindi naman ibig sabihin nun, fact na yun. Kasi may opinion naman siya eh. Kaya siguro nagnakaw yan kasi yung kanyang pamilya may problema. Maaring ganun ang opinion niya. Kanya-kanya pong opinion yun. Siyempre, mahina nga po. Sa madaling salita, Madam VP Sara Duterte, bobo. Gago! I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Mukhang nanggigil si Madam doon ah. Naiinis eh, no? Ay, alam mo, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng this is the state of the nation. So nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Importante kasi yan eh. Yan ang pinaka-importante. Pag personal,
walang ginagamit na pera ng taong Ayan. bayan. Okay? Oh. Ito ang issue dito. Iba yung label. Pag sinabi mong personal at saka official, sa personal walang ginagamit na pera ng taong bayan. Pag official, may ginagamit na pera ng taong bayan. So ang ibig sabihin yung personal, no? Halimbawa, may mga personal si VP Sara na lakad, hindi niya ginagamitan yon ng perang taong bayan. Na alam naman nating tama. Tama yung ginagawa niyang yun. 'Di ba? Kung personal na lakad. So, pinaparating niya rito kung meron siya mga ganyan, bakit? Hindi ko ginagamit naman yung pera ng taong bayan. Kaso nga lang, syempre, hindi pa rin mawawala yung mga negative comments. Di ba? Di ba? May mga negative comments talaga yan. Yung mga galit kay VP Sara na sinasabi, ito, pupunta-punta lang ng ibang bansa. Tapos pumupunta ng Netherlands, ginagamit yung pera ng taong bayan. Tapos pumupunta ng ganito sa ibang bansa, ginagamit yung pera ng taong bayan. May mga reunion lang, parang gano'n. Di ba? May mga binabala sa kanyang gano'n. Kaya kahit anong sabihin talaga ni VP Sara, no? Kahit sabihin niya na hindi talaga ako gumagamit, no, ng pera ng taong bayan kapag ako lumalakad o may personal akong dahilan, may personal akong bagay na pinupuntahan o ginagawa, hindi pa rin mawawala yung mga hindi makaintindi sa kanya. Ganun. Official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Yan muna Ayan, yung nasa ating official. base Ayan, pag fact. official. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan Ito naman yung pangalawang fact. ay holiday o pamamasyal yan. Hindi porket personal ay namamasyal o nagbabakasyon. Kasi that was the statement of Malacanang before. Personal naman, nababakasyon yan. Namamasyal yan. Saan ba yun yung sa usapan sa nagpunta siya sa The Hague? Yung pinapauwi siya rito, bakit di siya umuwi? Maraming trabaho dito. Mantakin mo, inaasahan siya rito, no, na sinasabi sa kanya no, na marami siyang trabaho dito. Kung tutuusin, siya nga yung hindi binibigyan ng trabaho dito kapag nandito siya. Di ba? Ano gagawin niya dito? Wala naman. Syempre, tutulungan ko lang ng tatay ko. Hindi niyo naman ako kailangan dyan. Tatay ko, kailangan ako rito. Di ba? Hindi ho. Pwede naman personal kasi may iba kang agenda doon at ayaw mo nang sabihin. Kaya nga personal. Isa pang may mga lakad si VP Sara, di ba? Tanginan, tanga-tanga kasi. Kaya Parang nga kala mo sila, wala silang mga personal no? personal, ayaw mo nang sabihin Pero, ang importante doon, hindi mo ginagamit ang pera ng taong bayan. Yun ang importante doon. Yun Pero ang hindi- maganda sa sinabi ni VP Sara. Ibig sabihin ng personal na yun, for whatever reason it is, hindi ibig sabihin nagbabakasyon o namamasyal. Yes, tama. Kinongclude kasi nila na, personal yan, nagbabakasyon yan, namamasyal lang yan. Hindi, personal, may sarili siyang plano na ginagawa. At this time, hindi ho yung bakasyon. Naiintindihan nyo? Maraming personal matter sa buhay, sa opisina. Di ba? Meron kang kunwari, ikaw ay isang ahente ng bisikleta. Halimbawa lang, nag-i-import ka ng mga bisikleta sa bike or e-bike sa Pilipinas. Di ba? Pupunta ka ng ibang bansa. Kung official, yung kampanya mo ang magpapadala sa'yo doon. Pupunta ka dito sa bansa na to, bumili ka ng bike, dalhin mo sa Pilipinas para inegosyo natin. Kumpanya nag-ano sa'yo, nagbayad. So that's an official from your company. Okay? Pero ikaw, halimbawa, personal mo, sandali, magpupunta ako ng Japan. Halimbawa, pupunta ka ng Japan. At may gusto kang mga tingnang bisikleta na maaari mong gamitin at inegosyo in the future. Okay? Pero not necessarily, kaya ka pumunta lang ng Japan is para magbakasyon lang. Hindi yon. Meron ka talagang purpose pa. Siguro titingin ka ng mga ibang panggamit para sa bisikleta o accessories. Kaya lang, since wala namang official na function o official na event para atinan mo at padala ka ng kumpanya mo, ginawa mo na lang siyang private. Akin na lang to. Personal ko na lang ito. Diba? Hindi ko na ito gagamitin ang pera ng kumpanya. Akin na lang to. Kaya lang kasi meron akong mga gustong i-research doon. May mga gusto akong tingnan doon. Na in the future, maaari kong gamitin. Yun yung sinasabi ni VP Sara Duterte. For whatever reason, it is not a vacation. And second, it is not an expense sa kanyang kumpanya o sa kanyang opisina o sa kanyang gobyerno. Ibig sabihin, wala siyang perang ginagamit mula sa atin. Kumbaga, nililinaw niya na dito. Yan.
Ang tanong dyan, intindihin kaya nila yan? Yun ang problema doon. So, Tandaan ninyo kung bakit may ganito dito, may ganitong issue dito. Kasi nga, ito yung pambara ni Aling Claire nung nagpunta sa Japan si PBBM nang hindi ini-inform ang media ni hindi niya alam. So, nung tinanong siya doon, sinegue niya dito sa issue naman ni VP Sara Duterte. Yeah? O, sasabihin na naman ng iba, nagtanong na media, alam na namin yung palusot na yan. May triggering media dyan O, pag kasi tinanong nung taga Net25 yung sa Japan o ni nung taga si GMA, si Iban. Kasi si Iban medyo ganun din O, yung iba, halata naman Pero si Iban at saka yung si Net25, mukhang objective magtanong, di ba? So parang meron silang naka-ready na pag may nagtanong tungkol dito pag medyo sabit na tanong, lagi ninyo i-connect kay VP Sara Duterte para medyo malihis yung usapan. yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Yun. Alam mo kung bakit? Sa tingin ko ito rason Nagtatrabaho pa rin siya. Pero bakit hindi niya ginamit yung pera ng taong bayan o pera ng opisina? Ayaw niya nang mapuna doon sa trabaho niya. Mamaya, gagawan ngayon. Kumbaga parang hindi na pag-isipan ng hindi maganda. Yan ang maganda talaga. 'Di ba? Yung ikaw na mismo yung umiiwas sa issue, hindi katulad ng iba. 'Di ba? Sila yung dumidikit sa issue. Sila mismo yung lumalapit. Si BP Sara, ayoko na magka-issue kung pera ng taong bayan yung aanuhan. Nako. 'Di ba? Kaso nga lang nilalagyan pa rin nila ng kulay Kahit maganda yung agenda ni VP Sara, kahit maganda yung sinasabi niya, nagsisilbing mali pa rin 'yon. Hindi pa rin nila pinaniniwalaan 'yon. Kahit anong gawin, parang kahit sabihin natin na anong paliwanag, kahit duraan sila sa mukha ni VP Sara, hindi pa rin nila maiintindihan 'yon. Sarado mga utak niyan Siyempre sila yung magkakarancho diyan 'Di ba? Sila yung pare-parehong gusto magpabagsak diyan O kaya wala. Hindi na talaga para pakinggan pa. Ang dahilan ni Claire Castro. Gagawa niya ng issue. Tingni. Official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia nagpapasalamat kami. Kumbaga hindi nila alam kung ano talaga yung ginagawa ni VP Sara. Hindi niya para ino-open pa. Sa Australian Police, sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, matangkarang state relation. Yung mga bansang dinupuntahan mo, ito po yung dalawang bansa. With the admiration. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko Bobo kasi sila kaya... Ayun! Diniretso na. Prinahan ka na. Ako, madam, hindi bobo. Naintindihan ko kung ba't kayo nasa Australia. Naintindihan ko. Ako ngayon naintindihan ko na. Yung mga Duterte supporter, naintindihan din nila Sabi nga dito, kung may common sense ka, malalaman mo Hindi ganito lang bibigyan ko kayo ng clue. Para lang siya kaalaman ninyo. Siguro naman hindi kayo bobo katulad ng mga nasa Malacanang. May mga bansa na maaring puntahan o pumayag di umano na si Pangulong Duterte ay doon i-release o i-house arrest o whatsoever na tawag dyan. Kasama dyan ay ang Australia. Then suddenly nagkaroon ng event sa Australia. Tangina, apakabobo na ninyo pag hindi nyo pa naintindihan to. Mga bobo talaga kayo. Tapos, nagpunta si VP Sara Duterte doon. Ayan. Ang sinabi niya, hindi niya ginamit ang pera ng taong bayan. Ibig sabihin, personal niya, lahat. Lahat na expenses, personal niya. Kasi lahat. Dito sinasabi pa nung Malacanang, baka siya lang. Sabi nga niya, lahat So, kung sino man ang kasama niya doon, personal niya. Sarili niya. Parang sagot niya. Kung sino man yung kasama niya, sagot kita.
walang ginastos yun na pera ng taong bayan. Ang nagbayad doon. Walang Oo. pera ng taong bayan. Kanya lahat yun. Another Yun clue ang yun. maganda ron. Pangatlo, hindi siya nagpunta sa Australia para magbakasyon at kumain ng steak. O kaya manood ng kangaroo na tumatalon-talon. No, marami sa Australia noon yung mga kangaroo. O makipagsuntukan sa mga kangaroo. Oh, yan. Hindi siya pumunta doon para sa ganon. Ibig sabihin, meron siyang inaayos at nilalakad. Ah, Nagtatrabaho siya. oh. So bakit naman sasabihin mo trabaho 'yun? Remember, she is a servant of the people. Yes. And majority of the people wants a decent decent place for Rodrigo Roa Duterte. Ayun. Anak, Ika nga, yung sa tatay niya, yung inaasikaso niya. 'Di ba? Yun ang tinatrabaho niya. Pero personal na gastos niya na hindi niya ginagamit kung ano man ang ng taong bayan. 'Di ba? Kumbaga, yun ang inaasikaso eh. Ang mga Duterte ka, inasikaso si Apo Lakay, 'di ba? Binigyan ng tamang libingan dito sa Pilipinas na matagal nang hinihingi. Ngayon lang, nito lang na ibigay simula na naging presidente si PRRD. Pati ba naman ito na lang kay PRRD is ipagkakait pa. 'Di ba yung lugar na pag-aanuhan na kung pwedeng mahaga-house arrest si PRRD? 'Di ba? Oh, kumbaga inaayos ni VP Sara, hindi yung para sa namamasyal siya sa ibang bansa. 'Di ba? Ito, kitang-kita natin, dinig na dinig natin, kung magigets natin, syempre, tatay niya yung inaasikaso niya. Kaya nga sinasabi ko kanina eh, kapag nandito siya sa Pilipinas, hindi naman siya tinuturing na vice president nung mga tao na gustong magpabagsak sa kanya. So ano pa ang ginagawa niya rito? 'Di ba? Yes, vice president siya. Kumbaga nagtatrabaho na lang siya, parang siya na lang yung mag-isa, no? Na nasa posisyon na nagtatrabaho na ganito kahit na anong gawin ko hindi niyo pinapansin. So syempre kung ganyan ang nangyayari, tapos tinanggalan niyo pa ng posisyon na 'di ba? Sa ahensya, ganyan. So ano po bang gagawin niya? Di tulungan niya na lang yung tatay niya. Doon na lang niya ayusin. O ayusin niya na lang. O, 'di ba? Kaso nga lang may sasabi sa kanya na akala nagpapasarap lang siya sa buhay. Other thing, remember, the former president is not just the father of VP Sara Duterte. Dating presidente yan. He is also a Filipino citizen, na hindi nabigyan ng due process. Yes. At kailangan ngayon bigyan ng due process. So, any Filipino pwedeng tulungan ng isang nasa gobyerno. Yes. So that wala nang question. Yes. Wala nang pera ng taong bayan ang gagamitin. Okay. Alinaw. Tanga ka na lang, bobo ka na lang. Wala nang laman yung utak mo pag hindi mo pa naintindihan. Hindi nila naiintindihan. Napapatawa na nga si VP Umupo Sara. sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. Madam VP Sara Duterte, tama po ba ako? Sandali ito, disclaimer lang. Wala ako nakakausap kay VP sa opisina ng president. Hindi ko sila nakakausap. Di nga nila ako kinakausap wala akong connection sa kanila kay VP Sara Duterte, hindi ko rin siya nakakausap. Wala din. There was only one time na nagkakita sa Davao, doon lang nagkausap. Pero personally, wala po. Hindi po kami nagkakausap niya. Hindi ko po ka-text yan kahit sino sa opisina ng Vice President. Ba't ko sinasabi yun? Kasi, sabihin, ordinaryong Pilipino lang ako na naintindihan ko kung ba't siya nandun. Ayun, natatay natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.